At ngayong gabi din po ay nabasa natin sa foreign news na ang administrasyon ni newly elected US President Donald Trump ay nag-impose na po ng sanctions laban sa pakialamero at ginagamit sa mga special political operations ng mga pakialamerong bansa sa Europa at ng mga politikong kaalyado nila itong International Criminal Court. Marami pala sa mga accounts nila ay mayroong nakabase sa mga financial and banking institutions sa Amerika. At mayroon palang mga connection sila sa mga Democrat malamang ito sa Amerika na ginagamit nila upang makakuha ng concessions sa American government, bagamat ang Estados Unidos as a government is not a signatory and a member to the International Criminal Court, sapagkat hindi nga po kinikilala ng Estados Unidos at ng mga iba pang bansa like China, Russia, Saudi Arabia at North Korea at iba pang maraming mga bansa na hindi po kumikilala dito sa tinatawag na Rome Statute. So ano po ang implikasyon nito ng pagpataw ni US President Donald Trump ng sanctions sa mga ilang financial accounts and financial network and support and resources na konektado sa Estados Unidos laban dito sa pakialamero at ginagamit na highly politicized na grupo na ang tawag ay ICC o International Criminal Court. Hindi iiyak ngayon po ang mga grupo nila Sunny Trillanes, nila Laila de Lima, ng mga grupo ng CPP, NPA, NDF, urban operatives like National Union of Patakas Lawyers, itong Kamatayan Black Party List. No, ito yung gumagamit ng ICC na pananakot at laban ito sa kanilang layunin nila na durugin politically at iparalyze si Pangulong Rodrigo Duterte at ang kanyang mga kaalyado. At ginagamit nila ito upang sakyan ang sentimiento ng Marcos Romualdez political group na ipitin ng tudo-tudo ang Duterte political camp by way of using leverage dito sa napipintong panghihimasok ng tudo-tudo ng ICC sa Pilipinas upang ipitin at kung kinakailangan ay kanilang kaladkarin palabas ng bansa at dalhin o ipakukulong doon sa Netherlands si former President Rodrigo Duterte. Ngayon iyak sila. No less than the US President Donald Trump ang nagbubulgar na ito pong ICC is a bogus entity na sobrang nakikialam po sa internal sovereign procedures at mga usaping pangloob ng mga malayang bansa, kung kaya hindi po ito nagugustuhan ng Amerika na nagagamit sila sa mga political maneuvers, instead na ito po ay isang independent international court na sumasakop batay po sa international criminal justice system. Hindi po ganun ang nangyayari. The ICC has been a consistent bias and constantly prejudiced, no? Iniipit ito palagi ng mga interest ng malalaking bansa na gustong pakialaman ng kanilang mga tinatawag na liberal ideologies ang mga bansang mayroong mga presensya ng malakas na loob na uri ng gobyerno, the way na ito po ay kanilang ginawa at pinakialaman kay former President Rodrigo Duterte. Kung kaya, noong 2019 March, I think, ay umalis na po ang Pilipinas bilang formal na bahagi ng International Criminal Court. At kung kaya, dito sa ating bansa, ang ICC po ay isang bogus entity. At wala po silang legal na batayan, si Secretary Boyeng Rimulya and even si Executive Secretary Lucas Bersamin, they cannot assert legality or any international treaty obligation on the Philippine government sapagkat wala na po tayong obligasyong pangtratado sa International Criminal Court. Ang anuman pong usapin patungkol sa ICC, they remain to be a bogus entity in as far as internal procedures pagdating po sa ating mga legal and judicial procedures are concerned. Subalit ginagamit nila ito
parang Damocles sword na nakahang sa ulo ng mga Duterte, lalo na po kay former President Rodrigo Duterte, upang anytime ay ihambalos nila. Yan ay kung hindi po papalag ang taong bayan, at kapag hindi po mag-put up ng kanyang sariling legal defense si Pangulong Duterte, which alam natin na alam niya po ito, na pwede pong ma-challenge ang constitutionality ng binabanggit ni DOJ Secretary Boying Rimulya at nila Lucas Bersamin and even ni Marcos, na pwedeng papasukin ang ICC at they can extend cooperation to this. Lalo na kung ang usapin ay tungkol sa mga kaso in relation dito sa nirereklamo ng ilang complainants laban kay former President Rodrigo Duterte at sa kanyang mga officials ng kanyang administrasyon noon patungkol sa war against drugs. So hindi po pwedeng pakialaman yan, lalo na kung may mga live cases na sa Pilipinas. And that can be a ground of violation and intrusion into the internal sovereign affairs ng ating bansa. So magandang pag-usapan ito kasi kauna-unahan po itong isa sa mga Western allies ng ICC dati ng panahon ng mga Democrat sa Amerika na nagagamit nila. Ngayon po na si Trump nang nakaupo, sinita, at sila po ay ginagawan ngayon ng hakbang ng Estados Unidos na hindi po manatiling mamayagpag pa ang ginagawa ng ICC na pakikialaman ang mga pangloob na proseso at usapin pagdating po sa administration of justice and internal court and sovereign procedures ng mga bansa kagaya po sa Pilipinas. Ayan. So yan po ang dalawang main topic natin na pag-uusapan sa ating pag-live ngayon, at sana po ay ma-invite ninyo ang ating mga kababayan na sumama po sa isang masusi at mga malinaw na pagsusuri tungkol po sa kaganapan na ating kinakaharap ngayon sa usapin tungkol sa iskandaluso na chapsoy at pansit canton na impeachment complaints na pinaakyat po ng Kongreso at sa pangunguna at kumpas mismo ni Marcos at ni Romualdez, at ngayon tinabla sila ng Senado. Nag-adjourn ang Senado noong nakaraang February 6, I think, or February 5. Wala na pong sesyon kinagabihan ng pagdating po nitong pinahabol, ipinilit at binraso na pansit canton na complaints na pinangunahan ng mga komunistang hilaw, mga politikong dilawan na oportunista at ng mga urban operatives ng communist terrorist group na Kamatayan Party List, at lalo na po itong model ng St. Peter Chapel Memorial Makeup na si Franz Castro, hindi po nakalanding sa plenary session ng Senado. Kaya may dead on arrival kaagad itong kanilang pakana at pakulo na palusutin ang impeachment complaints laban kay Sara Duterte upang siya ay magkaroon ng trial sa Senado upang matatanggal nila at hindi na po makakatakbo pa muli sa anumang public office o ma-appoint sa anumang public office ang ating pangalawang Pangulo. Ayan. Dito na tayo ngayon sa main issue na inilatag po ni former Supreme Court Senior Associate Justice na si Antonio Carpio. Palagi itong katunggali ito ni Pangulong Duterte pagdating sa usapin kung papaano po ang tamang foreign policy at ang pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa usapin po ng geopolitics and interregional relationship sa Asia Pacific at lalo na po sa usapin ng South China Sea and West Philippine Sea. Hindi po magkasundo itong dalawa, si Pangulong Rodrigo Duterte. And most of the time, itong si former Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, ang kanyang mga opinyon po ay malapit sa opinyon ng mga dilawan na mga politiko. Subalit this time, iba po ang kanyang pinahayag. Nagbigay siya ng isang authoritative legal opinion. No? Hindi yan basta-basta muntik na rin maging Chief Justice yan. At isa yan sa nirerespeto sa loob ng Korte Suprema when he was still part of the Supreme Court na nakaupo bilang Senior Associate Justice. Ano po ba ang naging opinion na inilabas
ni Justice Carpio. Ito po ang binanggit niya dahil naglabas po ng kanyang pahayag kahapon si Mr. Marcos sa isang press conference kung saan nabulgar at nabuking po ang ginawa niyang pang-uudyok at pang-uupat at pakikipagsabwatan hindi lamang kina Martin Romualdez kundi pati na po sa mga urban operatives ng communist terrorist group na Kamatayan, Party List and mga operatives na tinawag pa niya kahapon sa kanyang press conference ng mga Makabayan Block sa loob ng Kongreso. Parang nagpupugay pa siya, no? Na natutuwa siya na nag-file ng chapsuy at pansit canton na complaint of impeachment laban kay VP Sara Duterte, itong mga die-hard na mga anti-Duterte na walang ibang nakikitang mabuting ginawa ang Duterte administration sa mamamayang Pilipino, kundi lahat ay mali at dahil ito, dinurog talaga sila ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict na naging isang flagship program for security and peace mechanism na binuo po sa panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Executive Order number 70 creating the National Task Force to End Local Communist Armed Conflict or NTF-ELCA. Okay. Sa sobrang pagka-excited ni Marcos Jr., hindi niya napigilan na magkaroon siya ng self-revelation. Siya na mismo nagbunyag ng sarili niya, nakasabwat talaga siya sa paghahanda, sa mga maniobra, at pagbibigay ng kuro-kuro at advice kung anong gagawin dito sa impeachment complaints na nakasalang sa House of Tambaluslos. At isa sa mga nagbitaw ng kanyang sarili sa revelation niya kahapon sa press conference ay nang sinabi niya nga nag-usap daw sila ni Senate President Chis Escudero at sa tingin niya pwedeng magsagawa o mag-request ang Senate President at ang ilang mga senador ng special session kahit pa naka-adjourn na sila. Sa June 2 na po ang resumption ng session ng Kongreso. So yun ang sinabi niya, no? Ibig sabihin frustrated siya na hindi po nabraso at hindi nasunod ang script nila na aantayin ng mga senador kahit mga 13 o 14 na mga senador man lang upang magkaroon ng quorum sa plenaryo. At kung inakyat noong Martes ng gabi at mapagdesisyonan na i-convert into an impeachment court at tatanggapin na po ang articles of impeachment officially, di sana pwede na magkaroon ngayon ng pag-usad na magbibigay ng authority of policy o desisyon sa isang hakbang o usapin na nakasalang sa kanila. Either resolution, either a bill na urgent, or isang special session na ang purpose ay para sa pagpapasa ng special action on the legislative matter as per request of the President. Yan po ang purpose ng plenary. Ngayon, hindi lamang po ang Senado ang nagpaliwanag dito na malabo ito talakayin in a special session kahit pa sa June 2 kung saan until June 13 lang po ang panunumbalik ng sesyon and then magkaroon na po ng adjournment at babalik na po ang 20th Congress doon po sa 4th Monday of July this year, 2025. At malamang may mga bagong komposisyon na ng mga magiging kasapi na senador sa 20th Congress ng ating Philippine Congress. So, ngayon ito pong tanong. Ano po ba ang naging opinyon at ang legal authoritative na deklarasyon na inilabas ni Justice Carpio? Ito po, sabi niya, hindi pwede magpatawag ng special session ang Kongreso. And for that matter, even ang Senado, na ang purpose ay tungkol sa impeachment. Sapagkat ang purpose ng special session, lalo na kung special plenary session, na required ang majority decision, which is quorum, so kung 24 senators, minimum dapat, there will be 13 in attendance na mga senador para magkaroon ng quorum sa special plenary session. Hindi po yan
ang layunin ay pwedeng mag-include ng pagtalakay sa impeachment complaints na iniakyat ng Kongreso o ng Kamara de Representante. Saan lang po pwede gamitin? Sabi ng authoritative opinion ni Justice Carpio, ang tinatawag na special plenary session ng Senado o ng Kongreso, ginagamit lang po ito para magpasa ng urgent and exigent law which is required by the situation. Hindi po ito pwedeng gamitin for political process such as impeachment. Malinaw po hindi po pwedeng gamitin ang special plenary session na ipapatawag ng Senado sakaling sila po ay mag-convene the way it was hinted eagerly and very excited si Marcos. At ngayon nagmamaktol pa ang kamatayan party list ng CPP, NPA, NDF sa pamamagitan ng kanilang operatiba na convicted criminal at naging model ng St. Peter Chapel Memorial Makeup na si Franz Castro na pinipilit niya na mag-special session ang Senado. As if pagmamay-ari niya ang Senado, excited na talagang nabigla sila na tinerminate at nag-adjourn ang Senado at hindi tinalakay sa plenaryo ng Senado nang inakyat nila by 7 p.m. last Tuesday ang kanilang chapsoy at pansit canton na impeachment complaint. Ngayon, ano po ang dinidiinan ng punto ni Justice Carpio? No? Ang dinidiinan ng punto ni Justice Carpio, mali ang kung sino man nag-advise kay Bongbong Marcos at sa mga grupo nilang atat na mapatanggal sa kapangyarihan at mandato ng mga bumoto kay Sara Duterte bilang pangalawang Pangulo sa pamamagitan ng pag-convene ng impeachment court ng Senado by way of a special plenary session sa Senado. Hindi pala pwede yan na magpatawag o ipatawag ang special plenary session na ang layunin ay impeachment, which is a political activity and a political process. Ang pwede lang po sakupin at pwedeng gawin ng impeachment, ang pwedeng gawin lang po ng Senado o ng Kongreso patungkol po sa special session o plenary session ay papatawag ay kung may urgent bill o urgent law na ipapasa upang ito po ay kailangang gawin, but not included ang impeachment court na iko-convene mo sa plenary session.